So yun guys, lalabas na tayo today para sa ating activity. Chinek ko, akala ko parang sailing yung nabook ko. Hindi pala guys, sorry. Ang nabook ko pala is Boracay Sunset Cruise. So nabook ko siya ng mga around 800 pesos lang. Ilalagay ko na lang dito, nabook ko lang siya sa Klook. And of course, you can use my discount code Marvin Samako Klook. Bago na yung discount code natin guys, meron ng Klook sa dulo. Yung dati kong discount code na Marvin Samako, pwede nyo pa rin siyang magamit hanggang August 18. Pero starting July 1, yung mga nakapag-redeem niya, yung nailagay nyo na siya sa Klook app, magagamit nyo siya hanggang August 18. Pero kapag hindi nyo pa siya nare-redeem, starting July 1, ang ating promo code na is Marvin Samako Klook. Pero the good thing is from July 1 to August 18, dalawa yung promo codes ko na pwede nyo magamit. So kung marami kayong lakad, ayan, mas marami kayong promo codes na magagamit. And the good thing as well, yung bago nating promo code na Marvin Samako Klook, magagamit nyo siya ng 5 times for the whole year. Diba dati twice nyo lang yata siya pwede magamit. Kaya may mga nag-message sa akin sa Instagram na, Marvin, bakit ayaw na gumana ng code mo? Kasi nagamit na ba namin dati? Ganon. So ngayon, good thing, up to 5 times. So kung marami kayong gala for the year, pwede nyo siyang magamit yung code ko na 5 ng 5 times. So more discounts. Yeah. So guys, unfortunately, medyo umaambon talaga tsaka umuulan pa rin. So, hindi kasi waterproof itong DJI Pocket 3 ko. So, hindi ko muna siya dadalhin kasi medyo risky kasi baka mabasa or alam mo yun, ulan ng ulan. So, mahahassle din tayo sa pagtatakip sa kanya. Wala kasi akong waterproof na case. So, I'm just gonna use my cellphone. Yung iPhone ko na lang yung gagamitin ko na pang-vlog doon sa Sunset Cruise. And, yeah, tara, lakad na tayo kasi 3:30 ang meet up. Mag-alas 3 na yata. Siguro mga 30 minutes yung lakad natin from my hotel papunta sa Bulabog Beach. Or lesser siguro, pero mag-allot na lang tayo ng time. Baka malit tayo, okay? So, I'm gonna see you na sa Sunset Cruise. And then, iwan ko muna yung camera ko dito kasi baka mabasa. Okay, guys? See ya! Ayun guys, free naman yung payong dito sa Seabird. So pinahiram nila tayo. Ayan. Kung dito kayo dadaan yung dinaanan natin, yan yung papuntang beachfront. Pero kung sa kabila naman, yun dito. Dito naman yung papuntang D-Mall. So papunta tayo sa Bulabog Beach. So dito tayo dadaan. Sa paglabas mo dyan, yan na yung BPI. Yung kainan natin last time yung Pandi Boracay, tsaka D-Mall. Ayan, nandito na siya sa area na yan. Ayan guys, medyo iskinita lang talaga siya dito. Tapos ngayon na maulan, ayun na yung problema. Kasi may nagkakonting mga ganyan, no? Parang nagbi-build up yung water. So, ayun na yung struggle. The Piccolo Hotel. Ayan guys, ngayon ko lang nakita mas masyado yung mga establishment dito sa Eskinita. May mga hotel pa pala dyan na Piccolo, ganyan. Parang magagandang hotel din. Tapos may mga spa, tattoo, and may karinderya dito. Ayan, so parang if you're looking for budget options, I think meron din pala dito. Parang hindi ko siya na-notice. Nakadaan ako dito ng gabi. Pero mas ngayon ko siya na-notice na umaga. Yung mga establishment dito. So guys, pagkalabas ko, yun yung Eskinita. Diyan ako lumabas. So paglabas nyo, ito na siya. Ay, sorry, yan. Yung Mezerap, itong yellow. Kumain na tayo nung una nating Boracay vlog dyan, no? Tapos ayan yung BPI, tapos ayan katabi yung D-Mall. Ayan, ito yung Pandi Boracay, nag-bakery din tayo dyan. And itong park na to, ayan. Kung medyo napanood nyo na yung mga una nating Boracay vlog, kasi para nung mga first few days natin sa Boracay vlog, nandito tayo sa area na to, no? So medyo familiar na siguro kayo sa area na to. Medyo nanginginig yung hawak ko sa cellphone. Feeling ko hindi masyadong stable yung shot. So, please forgive me guys kasi hindi ko dala yung camera ko. So yun guys, ayan yung from White Beach nilakad natin. Ito na yung Bulabog Beach. May nakasulat na I love Boracay na. Tapos, dyan tayo nagstay sa may Lazy Dog. Somewhere there. Tapos, nabasa ko sa instruction nila. Nag-email sila sa akin na na-change yung meet up point. Nag-text message sila sa akin, tapos hindi pa sila nakontento, tumawag pa sila. tatlo yung communication anong tawag doon? Communication gap, communication channel ba or communication, hala guys, tatlo yung ways kung paano nila ako kinontak. Gusto ko kasi mag-English
gusto kong panindigan na parang magaling ako mag-English, pero hindi talaga kinakaya ng brain cells ko. Yung vocabulary ko talaga parang limited lang sa B. So, 3 beses sila nag-contact sa akin through email, through text message, and then nag-call pa sila sa akin na na-change na daw yung meet-up point. So, ayan, nag-send naman sila ng detailed instruction dito daw sa may Moksha Cafe, sa may Gcash tent. Ayan. So guys, ayan, nakita ko na yung meet-up point dito daw sa may Gcash tent. Ayun, di ba? Gcash tent sa tapat daw ng Moksha Cafe. Ayun yung Moksha. So ayan guys, mag-start na daw yung tour. Alam, hatin ko yun. Wait lang. So mag-start na yung ating tour. Sasakay tayo dito sa... Ayun guys, actually, binidyohan ko lang yun kasi parang hati yun si Kuya. Kasama niya yung boyfriend niya. Bakit yung mga hati, puro mga straight? Malabad yan yung parang nabibend. The airbender Marvin, the straight bender. Diba? I can bend everyone. Okay guys, so alam, naiiwan na ako sa turn namin. So, guys, nandito na tayo. Ito-try natin yung Boracay Sunset Cruise na nabook natin sa Klook for around 800 natin, no? 800 pesos. So, this is the boat. And then, parang merong acoustic dito. Si Kuya, makanta. Hey! Hi guys! So yun nga, no? Ang saya pa rin itong sunset cruise, but I'm not sure if mayroong sunset today. Pero ang saya, like ito. And also, if you want to try a 10 minutes massage, please approach at the back. Pwede kayong magpapicture dito sa mga net. Tapos meron pala mga sirena costume dito. So ayan, you can try some sirena costumes dito. At in all fairness, sa tour na to guys, ang daming pogi sa tour na to. No, wait lang, baka marinig nila ako. Ang daming pogi, tapos may mga kaharap ko. Ang pogi, di ako makafocus sa tour. Nabufocus ako sa kanila. Wait lang, di ako makafocus sa tour. Tour tayo guys, tour, okay? Ayun, si Kuya. Magubad na siya. Guys, pinalabas na kami 5 lang daw. O pwedeng lumabas per person. So, ayan, merong hamak dito. So, ay, sorry sir. Hey guys, pwede daw mag-kayaking. So, if kaya nyo naman maglangoy, pwede daw. So, yan, nag-kayaking tayo. Ayun yung boat natin. So, let's go. Wala akong mapaglagyan ng camera. So, hindi ako makapag-camera while naggaganito ako. Pwedeng hindi ko naman nakakisama dito guys. Ikwento ko na lang later. Ala, ito yung crush ko sa likod. Ayun yung crush ko sa likod guys. Kasi may girlfriend siya. Pero isa siya sa mga crush ko today. Parang dalawa yung crush ko. Naririnig nila pala ako. Dalawa yung crush ko sa boat. Siya yung isa, tsaka yung isa din. Anyway, magkakayak na ako guys ha. Mabalik kayo sir sa kabila sir ha? Ano? Mabalik kayo. Okay. Ayan guys. Ayan, tinatry nila na bumalik kasi natumba siya. Gusto ko tuloy siya tulungan. Kuya, do you need help? I'm here. I'm your savior. I'm the one for you. Sorry. Babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli. Palagi pipiliin kong maging sa'yo. Hi guys, kita nyo ba ako? So yung kakatapos lang ng tour namin, Ang saya ng tour, alam nyo, isa yun sa pinaka na-enjoy ko na activity dito sa Boracay.
pang 5 ko ng Boracay or pang 6 ko na nga yata. Ngayon lang ako nag-try ng Sunset Cruise. Ang saya pala nun. Ang ganda. Tsaka 800 pesos lang, 800 plus. Compared sa mga ibang activities, di ba na parang masyadong mahal. Tapos hindi, ko, parang ang bilis matapos. Ito kasi parang 2 hours, tapos 800 pesos lang. Na-enjoy ko talaga siya, guys. Kasi, nung nakita ko yung boat, sabi ko, ay, ang liit naman ng boat. Parang nag-expect ako ng malaki sanang boat. Pero, ang saya pala. Kasi pasok namin doon, merong acoustic, tapos may, alam mo, parang ang sarap kasi na kayo sa dagat, tapos may nagkumakanta ng maganda yung boses, alam niyo, tapos parang chill lang, tapos pwede kayo tumambay dun sa may net. So, yun yung pinaka na-enjoy ko yung pagtambay sa net, tapos parang minsan nga humihiga ako dun sa net, tapos ang saya lang nung ng hangin, tapos may naririnig kang music na magandang acoustic. Ang saya, guys. Tapos, yung mga tour guide, ang mga tour guide may nakasulat sa likod nila. Ang nakasulat is My Boracay Guide. Sobrang, how do I say it? Parang attentive sa mga needs mo. Tsaka, di ba ako solo traveler, parang lagi sila nag-offer na, sir, gusto mong picture? Sir, videohan kita. Parang hindi na ikaw yung kailangan mag-approach na, kuya, ba yung pa-picture? Parang minsan tumitingin ako sa kanila, tapos parang nararamdaman nila. Alam mo, parang nag-uusap na kami sa mga mata namin na, kuya, pa-picture. Alam mo, tapos, ayun, tapos maglalapit sila. Tapos, sir, gusto mo ng picture? Sir, okay ka lang? Kasi, di ba, mag-isa ako. Tapos, usually, doon sa Boracay, may mga grupo-grupo, couple-couple. Tapos, kaya, ang ganda tuloy yung mga kuha ko. Di ba, solo traveler ako. Yung pag solo traveler talaga, tanggap ko na wala akong magandang picture. Alam mo yun? Natanggap ko na yan. Pero, ang ganda ng mga kuha ko. Tsaka, ang ganda ng mga videos ko. So, may mga mapopost ako ng mga reels, ganyan. Follow nyo ako, guys, sa TikTok ko, Marvin Samako, tsaka sa Instagram ko, @Samako sa biyahe. So, doon ako nagpo-post ng mga reels, mga videos, tsaka mga real-time updates sa buhay ko. Kasi doon ako nag-IG story, mga ganon. Kasi usually may mga nagtatanong sa vlog na, ay Marvin, nandito ka pala sa Boracay, ganyan. Actually, guys, yung vlog, hindi naman siya real-time kasi mag-e-edit pa ako. Siyempre, hindi naman habang nandito ako, tas mag-e-edit na agad ako, diba? Hindi naman ganon yun. Kasi kailangan ko rin enjoy yung moment. Usually, ina-upload yung vlog after 1 week pa yun, after 2 weeks pa yun. So, kung gusto niyo ng parang real-time update sa buhay ko, follow me on my social media accounts kasi doon talaga real-time ang IG stories ko. Okay? Tapos, ang daming cute. Diba? Ang daming cute sa tour na to. Dalawa yung crush ko dun sa boat namin. Tapos, parang ang babait pa nila parehas. Yung nakakausap ko sila, parang hindi naman lang din nausap, parang magtatanong ka lang, tas responsive, parang babait nila. Kaso it's giving straight vibe energy. May mga girlfriend, guys, so stop na tayo. Marami na tayong natututunan kay Bimbi, so stop na tayo. Charing. Pero may problema ako. Kasi hindi ko nakuha yung mga pangalan nila, yung mga social media nila. Kaso yung tito nila, birthday ng tito nila, yung isa nilang kasama. Tapos, kinantahan yung tito nila sa boat ng happy birthday, ganyan. Tapos, ni-mention yung name. Tapos, naaalala ko yung name ng tito nila. So, iniisip ko, what if tignan ko sa Facebook yung, di ba, alam ko yung name ng tito niya. Hanapin ko sa Facebook, tapos syempre nasa Boracay sila, magpo-post sila ng mga picture. For sure, may mga tagged photos yan, mga ganun. So, feeling ko makikuha ko yung social media nila. Pero, Marvin, tama na, di ba? Marami ka na natutunan kay Bimbi, wag ka na maghanap ng sakit. Sobrang na-enjoy ko talaga yung sunset na tour na yun. Like, ang chill lang kasi. Na-enjoy ko yung parang naka-chill lang ako, wala akong masyadong ginagawa. Ay, nag-paddle boarding ako, di ba? Paddle boarding, tas langoy-langoy. Hindi na nga ako nag-try nung parang sirena. May sirena outfit sila dun, guys. Ang dami nilang pakulo. Yung kunin nyo pala na tour, ito. Ilalagay ko na lang dito. Kasi maraming sunset tour. Pero I recommend this one. Kasi ang dami nilang pakulo, yung may mga sirena outfit, yung may mga paddle boarding, snorkeling, lahat yun libre, wala ka nang babayaran. Tapos ang dami mong pwedeng magawa. Especially kung bida-bida ka sa social media, maraming gustong picture na gusto mo. I really recommend this tour. Tapos ang ano talaga ng mga tour guide, kaya talaga parang yung pagbibigay ko ng tips sa kanila, wholeheartedly. Alam mo yun, parang gusto ko talaga magbigay ng tip kasi nagustuhan ko yung service nila sa akin. Alam mo yung parang kahit hindi na ako nag-aantay, sir, okay ka lang? Sir, paddle boarding ka, ganyan. Yung parang hindi nila ako pina-feel na mag-isa. Parang, sir, ito gawin mo, tara, parang ganun. Very accommodating talaga. Kaya binigyan ko sila ng tip.
And then, ayun lang naman. Wala pa lang food yung tour, no? Although, bumili ako ng isang chichirya at saka tubig na dinala ko. Nagutom pa rin ako kasi daming langoy-langoy, ang daming ganyan. So, on my way back here sa hotel ko, nadaanan ko yung, Pan de Boracay. Kasi, naalala nyo yung Pan de Boracay, guys? Yung kumain tayo, nag 500 peso challenge tayo sa Pan de Boracay dito. Itong hotel ko, yung Seabird, kanto lang. Paglabas ko ng kanto dyan, ayun na yung Pan de Boracay. So, pag pauwi ko dito, nakita ko na naman yung Pan de Boracay. So, bumili muna ako ng mga bread. 4 na bread yung nabili ko, 54 ba to? 56. Ayan, mga donut. To, strawberry donut and all that. Kakain lang ako kasi magdi-dinner pa naman ako mamaya. Pero parang sobrang nagugutom na ako. So, lang to, parang appetizer. Parang maitawid ko lang yung gutom ko. Okay, guys? Guys, so today we're trying the ATV. Go! Oops! Wait. Kasi kailangan kong hawakan yung isang kamay ko sa preno. Walang kagahawak ng camera. So, ginusto mo mag solo travel, panindigan mo. Yan. Yo! So yun guys, so parang itong trail na to, ayan lang siya, iikutin nyo lang siya. I hope parang okay sana ko, parang pwede kayo lumabas, pero parang bawal din lumabas, dito lang kayo sa parang area na to. So sa una, medyo nahirapan ako mag-control, pero sa susunod na ikot, padali na lang siya guys. Saka since ito lang yung trail na iniikot-ikutan nyo, like, madali lang siya. Mga 3-4 na ikot nga parang ayaw nyo na pero sinusulit ko lang kasi 30 minutes to, so ubusin ko pa. Tatapusin ko pa. Guys, tapos na tayo sa ATV, tapos ayan, service sila dito, ihatid ako papuntang Dimol. Akala ko parang may pamasahe, parang kanina di ba kasi nagmotor, libre pala guys. So yan, good thing.